Sa lahat ng may mga grass cutter dyan at nangyari po sa inyo to na hindi na po bumalik yung inyong starter recoil, ay wag po muna po kayo magpanik dahil posible pa po natin yang ma-repair ng walang gastos at hindi po kayo namimili ng bagong starter recoil. At ito, pero bago po lahat dyan ay tignan muna po natin kung ano po yung nangyari sa loob nito. Kaya kailangan po natin ng screwdriver upang matanggal po natin itong 4 na tornilyo. 1, 2, 3, 4. Pag hindi po natin matanggal gamit itong screwdriver dahil maigpit po, gamitan po natin siya ng vice grip at ipitin po natin dito sa pinakaulo niya. Huwag nyo pong gagamitan ito ng impact wrench dahil maaari nyo pong mabasag itong kanyang casing. Itong sa atin, kinamitan na po natin ng vice grip to upang lumuwag. Kaya ngayon ito, maluwag na po siya. Mga pare ko, at natanggal na po natin itong ating starter recoil assembly at ito po yun, oh. So yun, wala na nga po at ayun nang bumalik. Sunod pong gagawin natin ay tatanggalin po natin itong screw sa gitna at sa loob po nito yung ating recoil spring. At titignan natin yung pinakalalagyan niya kung nabasag or naputol na po yung ating recoil spring. So titignan nyo mga pare ko yung orientation nito kung paano po yung pagkakasunod. At kung makikita nyo, ayan, no? And then syempre itong kanyang bumabatak dito sa pinaka, ayan, no? And then ito yung kanyang spring, ayan, no? At ito na po, at makikita natin yung pinaka nangyari dito sa ating yun. Na-release nga po mga pare ko, at sumabog. And sunod po natin gawin ay inspeksyonin po natin yung tatlong pinaka-importanting parts niya. Ito at itong recoil spring, and then ito. Ayan mga pare ko. Unahin muna po natin ay ito at titignan po natin dito ay yung pinagkakapitan ng spring at ito po yun. Dapat po dito syempre is walang basag or bungi. Dapat po ay buo. And then sunod naman natin ay ito. Ayun mga pare, nakita nyo. Ayun, oh. Diyan din po kumakapit o kumakawit yung spring. Dapat po ito ay buo din at walang sira. So okay naman po siya. And then lastly, ang inspeksyonin po natin ay itong ating spring. At dapat buo po ito at hindi po siya putol. And then lastly, syempre, tingnan natin yung kumakawit doon. So ito, okay po ito. And then dito sa dulo, ayun mga pare ko, nakita ko na ang problema po natin. Medyo bumuka po ito. Dahil dapat po kasi dito is hindi po siya bubuka. Dahil once na bumuka po itong mabuti, yan o. Kita nyo. Ay release po talaga ito. Kaya ganun nyo yan, oh. Ayan, oh. So pag bumuka yun mangyayari. Dapat po kasi ito ay pit na pit lamang. Kaya ang gagawin po natin dito ay pipress muna po natin ng konti. At dapat po ay saktong sakto siya dito sa pinaglalagyan niya. Ayan, oh. Ayan, paano, oh. Dapat pit na pit. At ganun din po yung gagawin natin dito sa kabila. Dahil itong kabila naman na ito, ayan, ito naman po ay para dito. Dapat din po siya ay pit na pit. At i-align po natin ito mabuti mamaya upang ma-shoot. Ito mga pare ko at okay na po ito. At assemble na po ulit natin. At nagsuot na po ko ng guantes dahil masakit din po ito sa kamay. At nagsuot na rin po ko ng salamin dahil maaari po itong pumitik at tumama po sa inyong mata. So ito, umpisahan po natin dito sa pinaka dulo. Ayan. At saka po natin siya ngayon ikakawit dito. Ayan, o. And then saka po natin ngayon siya iikutin. Hawakan nyo po itong muna itong dulo dahil maaari po itong umingkas. So para po mapadali yung ating trabaho, dahil nagre-release nga po ito, ay gagamit po tayo ng pang-ipit dito. Ito pwede na po siguro itong pinaka pang-ipit na ganito. Wag lang po siyang mag-release. Yan, o. And then saka po natin sisimula na pag-iikot sa kanya. At ito po ngayon ay i-align po natin dito
upang pumasok din po siya. Kaya ito po pwede ko natin ibuka ng kanting ganun. Ayan, kumbaga itatapat po natin siya dahil ito po ay flexible naman po at hindi po siya lumalaban. Ayan, makita nyo. So ito pwede na po natin tagal ito ay hindi na po yung basta-basta pag-release. Makita nyo. Then iikot na po natin itong ating tali upang mali na lang po yung iikot natin mamaya. Yun, mga pare ko testing natin kung kumapit na. Yun positive mga pare ko. Bumabalik na siyang kusa di ba? Kabit na po natin yung ating spring. So dito po yan and then ito yung kumakapit. And then ito po mga pare ko, kung mapapansin nyo po, dapat po ito po ay nasa ilalim nito dahil meron po siyang tinatamaan dito. Ayan natin yung tinatamaan niya. Yung pin. Pag kinabit po natin ito ay isabay na po natin dito para humadali na siya, at saka lang po natin siya kukwit-kwitin upang ma-shoot po natin siya sa tamang posisyon niya sa ilalim po. Yan, hanapin po natin yung slot. Yan, pag nahanap po natin yung slot ay saka po natin pwedeng ilagay na yung ating tornilyo. At wag po natin siya masyadong kahigpit-higpitan, yung alali lang po. Dapat ay lumalabas po yan dahil yan po yung kumakapit sa ating dito yan. Dapat po pag ganyan nyo, lalabas po siya. Ito okay na to. Pagkatapos po natin masimbol tong wrinkle starter ay sigurado po tayo na may matitira po yung tali na nakalaylay. Ito tulad po nito, either mahaba or maikli. Kahit na ano pong haba niyan, ikli niyan, ay ganito lang din po ang ating gagawin dahil iikid lang po ulit natin siyang pabalik. So hindi po natin ito may ikid ng basta-basta dahil hindi po ito kakasya sa singit tong ating tali. At kaya nga po meron tayo dito na butas. So ang trabaho po ng butas na yan ay dyan po natin isisingit yung tali upang magkasya po siya dito sa paligid. At kung saan po yung kanyang rotation nitong ating tali ay babalik na rin po natin. For example, itong rotation po nitong tali natin ay pakanan. So syempre para umikid po siya ay iikot po natin to na pakaliwa. So tara mga pare ko, ganyan lang ikot po natin siyang pakaliwa at itapat po natin siya sa butas. At ang gagawin po natin dito sa tali ay papahabain po natin siyang ganun. At saka natin siya isisingit sa butas niya. And then pag ayan na po yung butas mga pare ko ay iikid po natin siyang pakaliwa. Malamang dalawa muna po yung gawin natin. Malamang 4 na ikidan to Saka po natin ngayon i-release tong tali sa singit sa kanyang pagitan na to. Makikita nyo, iikid yan ayan mga pare lumit na po yung ating tali. Nakikita nyo po ay mayroon pa po siya natirang tali. So ang gagawin po natin ay ganun din po, iikid ulit natin siya at itatapat ulit po natin siya sa slot na to. Itong tali na to, kukunin yung ganun, itapat yung ganun at saka natin siyang iikutin na pakaliwa. And then I think okay na po itong isang ikot na to at saka po ngayon natin siya i-release. Ayun mga pare ko tapos ang ating ginagawa. Ito mga pare ko at okay na po ito. 3 lang po palang ikid ay okay na. At yung final po natin dito ay tingnan po natin kung lalabas tong ngipin niya pag binabatak po natin. Ayun mga pare ko, lumalabas. So ibig sabihin ay okay na pong ikabit to dito sa ating grass cutter. Yun, tapos mga pare ko
okay na po itong ating recall starter at pwede na po natin itong testingin. May problema naman po kayo sa kanyang mga parts, ay may nabibili naman po tayong parts by parts nitong ating recall starter. At pag may problema nyo naman po ay ang lahat na ay walang problema, pwede po tayo mamili ng buo yung assembly na po at saka po natin siya papalitan. Sa pagpapalit naman ay katulad din po ng ating ginawa kanina. So nandun na po yung procedure ng pagpapalit. So hanggang dito lang po yung ating video at continuous na po yung ating pagpuputol ng damo. Paalam mga pare ko.